Kasi pag nagamot nyo po yung adeno as early as doon sa training period pa lang, magiging maganda race niya. Oo. Pero once na sumakay kami sa truck, ang unang uwi nun, gagamutin na namin for adeno. Repolyo, kahit lettuce, ilagay nyo lang yun dyan. Kung nakakahawa kayo ng mga winner, alamin nyo yung mga ano yung pareho sa kanila. Ay, parang pareho sila ng sipit ng winner ni gano'n, winner ni ganito. Mas lumalapit kayo doon sa ganun pala yung sipit ng winner. Ganito pala yung kid, yung pakpak na ganito. Tsaka depende sa family. Katulad nun, sila Papi Juan. Makapal yung makapal yung flight. Pero isang daliri lang yung ano, pero saradong sipit. Pero siya, magaang, tapos slim. Pero meron akong winner dyan. Buo, medyo maiksi. Slightly open yung ano, tapos dalawang daliri ang sipit. So hindi mo rin maano eh. Ang tanong ko sa inyo, kunwari, meron akong ganon. Aalisin ko ba yun? Producer ko yun ng winner? Oo naman. Hindi mo aalisin yun. Kahit na yung mga outside sa norm, may exemption. Huwag nyo kakalimutan yung exemption. Kasi pag kinalimutan yung exemption, baka mawalan kayo ng ibon na dapat mahalaga sa loob nyo. Oo nga naman. Kasi baka itapon nyo. O kaya katayin. Katulad nito, yan, si... Ito. Regalo sa akin yan ni Sir Jimmy Gunn. Unang breed. Daybird Tacloban. Ang galing. Talagang pinilihan kayo ng the best talaga, sir, ano? Hindi, actually, ayoko ng brown. Kaya yan ang pinili ko. May pinagpilian ako eh. Wala, isang brown, isang speed, na J-Hall yung bloodline, tapos ito eh. Sabi sa akin ni Paring Bong, pare, wag na yung J-Hall kunin mo. Kung marami na yung mabibili sa ibon mo, eto kunin mo. Sabi ko, ayoko ng brown. Sabi yung isa, yung blue ba? Mas napaganda pa, sir, ano? Ay, mga organic, sir, nagamit ka sa ibon mo. Oo. Tulad ng ano, sir? Wala ako against sa natural, natural herbs. Bawang. Nagbabawang kami. Oregano, malunggay. Luya, minsan. Yung marami kasing akala nila. Siyempre, nasa pharmaceutical company kami ng Excellence, Rockdam. Na, ano po kasi namin, puro gamot. Oo. Hindi, nagna-natural din kami. Pero tandaan nyo po, walang natural na nakakagamot ng sakit. So, kung meron niya salmonella, hindi kaya ng bawang yon, hindi kaya ng luya yan, hindi kaya ng malunggay yun. Kaya antibiotic muna. Antibiotic muna to lahat, crushing. After nun, balik lahat ng organics. Yung all season pro namin, yung probiotic, tapos lahat ng greens. Naglalagay din ako dito ng malunggay na binibili. Dahon po. Meron dito eh. Kaya lang, pinutol na ata. Kasi kumukuha ko dyan, nilalagay ko sa loob. Nakain nila. Kahit anong mga greens, pwede nyo ipakain sa kalapatan nyo. Kahit repolyo, kahit lettuce. Ilagay nyo lang yun dyan. Mamaya mo. Maganda po yun sa especially kapag nagpo-probiotic kayo. Maganda yun. Yun yung magiging prebiotic nung probiotic. Yun pala yun. Nila para mas maganda yung paglaki ng population ng good bacteria sa gut nila. Kaya tandaan niyo po, ang immune system ng ibon, parang sa tao, 70% nasa gut. So, ingatan niyo to. Kahit po sa adeno, yun din po yung sinasabi ko. Ang adeno, wala pong gamot. Pero ingatan nyo po yung tiyan. Anong ginagawa namin dyan? Yung sulfa medicine namin na Tepox. Pag naingatan nyo yung tiyan, lilipas lang yung sakit. Tapos na ang problema mo. Pero pag napahamak na yung tiyan, inom ng tubig, ayaw na kumain, wala na. Ano na? Disposable na yung ibon. Hindi ang maganda, sir, pagdating pala ng ibon, pinapasuka talaga, sir, ano? Hindi, wag.
stressful masyado yun sa ibon. Tsaka merong masama na baka pumasok yung dapat ilabas, pumasok pa dun sa trachea nila. Okay. Pero kayo sir, naka-encounter na nagkaroon ng adeno? Oo, yearly. Hindi maiwasan sir ano? Hindi na mawawala yun sa loop nating lahat. May na-survive kayo sir? Oo, dami. Okay lang sir, mag-share kayo ng mga para sa mga viewers natin yan na nakaka-encounter ng adeno. Sige, sa adeno, mas maganda kung mas mabilis nyo ma-identify na adeno yun. Kaya lang, minsan, yung pagtingin ng symptoms, medyo drastic yung isa. Ang isang sign na merong adeno sa loob nyo, merong sudden death. Yung biglang namatay, hindi nyo alam kung ano nangyari. Adeno yun. Tapos yung nanginginig yung leeg, pero hindi naman bumabaliktad yung ulo. Gumaganyan-ganyan lang yung leeg. Adeno na yun. So, sa amin, ang ginagawa namin, ang lahat ng tosses sa umpisa, puro self-toss. Pero once na sumakay kami sa truck, ang unang uwi nun, gagamutin na namin for adeno. Okay. So, in-expect namin, meron na doon. Meron na yun. I-expect nyo na din. Tulad yan sa ibang club. Sa ibang club, kung nababaltaan nyo, nag-load lang doon sa club na yun. Pag uwi ng ibon, Yari lahat. adeno na. So, yung iba, naghahanap ng may adeno para i-infect yung ibon niya. Tapos, tsaka niya gagamutin. Magandang paraan din po yun. Kung matapang ka, kailangan malakas ang loob mo at sigurado ka na magagamot mo. Kasi pag nagamot niyo po yung adeno as early as doon sa training period pa lang, magiging maganda race niya. Oo nga naman. Pag yan, dumapo sa inyo o tumama sa inyo ng mismong race na, wala na. Wala na kayong pag-asa. Kasi pag training ko, pwede ka magpahinga Oo. habang ginagamot mo yung mga ibon. Pero pag nasa karera na, paano kung live? Hindi mo pwede ipahinga yun. Ano kayong mga magandang ibigay sir pag naka-encounter ng adeno? Tepox ang gamit namin. Sulpametoxazole na mayroong trimethoprim. Broad spectrum antibiotic din yan. Ang maganda sa sulpa, pinoprotektahan niya talaga yung digestion ng ibon. So, sabi ko nga kanina, maprotektahan niya to, lilipas yung adeno. Yun. Wala kayong problema. Ano yun sir? 2 times a day? Hindi. Powder yun eh. Ilagay niyo sa tubig. Kulay pink yun. Hindi naman sila naiilang inumin. Kulay pink yung magiging kulay ng tubig. Yan, maraming salamat po Sir Victor. Malaki may tutulong nun sa mga viewers natin. Pagdating naman sir sa youngster, ilang days nyo bago awatin yung inakay, yung iwawalay sir? More likely 25 days siguro. Basta una bumaba na dun sa galing sa pugad. Pangalawa, nakita na namin na kumakain kasama ng magulang. So pag breeding, yung mga feeder nilalagay namin sa loob. Kailangan nakikita ng inakay. At makikita mo naman kung obserbahan nyo, tignan nyo yung parent nila, pinapakita doon sa inakay kung paano tumuka. Tinuturuan nila yun eh. Ano bang sir advantage kapag ganun yung ginagawa sa inakay, yung nahihiwalay agad? Mas mabilis maging independent yung ibon. Tsaka hindi lalaglag yung katawan. Sometimes kung no choice kami, nakapagwalay kami ng maaga, iniiwanan ko sila ng magaling na foster. Like meron kaming kahit na 8 inakay yung sinusubuan niya. Kaya sir? Hoy so. Habang natututo yung mga inakay na kumain. Yun. May suporta lang ba? Hindi kasi pwedeng magutom yung period na yun ng inakay. Yun. Maraming salamat po, Sir Victor. Yun, shoutout sa inyo lahat mga kalapatids. Maraming salamat sa solid yung suporta. At yun, syempre, bago matapos tong video to, meron tayong ulit na pa-shoutout. Shoutout kay Boss Nerdin Turcolas from Fairview. At syempre, shoutout din kay May Garcia Lo from South Korea. Yan, good luck po dyan sa karera, sir. At syempre, shoutout din kay Boss John Ray Pabros. At shoutout din kay Amara Lo from Lapu-Lapu City. Ayan, maraming salamat sa patuloy suporta mga kalapatids. At abangan nyo yung part 4 nung napanood yung video. So yun, keep watching and God bless you all. Thank you.